everyone. Good afternoon. So today is Friday. Juma Mubarak sa lahat ng ating mga kapatiran sa Islam. And happy and blessed Friday to all of us all over the world. So guys, ano muna tayo dito? Voice over muna tayo dito. Naalala nyo yung about Ramadan, nung nag-share ako ng about Ramadan. So, continuation po ito. Ang akala ko noon, nasabi ko doon na relax lang ngayong araw dahil Juma, wala masyadong trabaho. Pero pagkatapos, pag galing ni Daddy Abdullah sa masjid, silang dalawa ni MJ, biglang nagkaroon ng maraming may mga nag-deliver. So bigla tayong may gagawin. So ang akala ko magpahinga ako ng konti, pero sige, okay lang. It's a blessings. Ito naman ang hinahanap natin, trabaho. So voice over muna ako kasi napagod na akong mag-video na habang nagtatrabaho. So chika-chika muna tayo dito. So dahil ngayon ay Ramadan, buwan ng Ramadan, so mag-share lang ako about Ramadan din para related sa Ramadan yung ating topic for today. So ang itatopic ko kasi nami-mention ko doon sa isang vlog ko na about halal. So, siguro yung iba sa atin dito alam na kung anong ibig sabihin ng halal, pero yung iba, yung hindi talaga, walang background about what is in Islam. So, our topic for today is about halal and haram. So, ito yung halal versus haram. So, unahin muna natin yung halal. So, ang halal po ay tinatawag na yung purity ba? So, siya? Ang akala kasi ako, di na ako lalayo, example ko na lang yung sarili ko noon, nung bago ko pang in-embrace yung Islam. So, ang alam ko talaga ay yung haram, ay yung bawal, hindi kakain ng baboy, yun ang alam ko. Pero hindi pala. So, lahat ng mga kinakatay, dapat nasumbali yun. Sa Islam yun, ha. So, dapat nasumbali, ibig sabihin, while kinakatay yung chicken, beef, lamb, o goat, kahit so, kailangan talaga, paano siya maging halal, dinadasalan po namin yung bago mo yung kakatayin yung chicken or what, kailangan dinasalan muna siya. At saka yung paghiwa ng ng mga liig, dapat hindi yung pabalik-balik ba, yung masasaktan yung mga yung masasaktan sila. So hindi po sila dapat masaktan. So yung paghiwa ng liig nila ay, kung maari, isang beses lang talaga, yung parang comfortable sila ba. Kasi pag nasasaktan yung kinakatay na chicken, goat, or beef, or ay yung cow pala, so hindi na siya matatawag na na halal kasi yung dugo noon, kumbaga, dahil hindi sila comfortable ng yung pagkahiwa ng yung liig nila, kumbaga nagsasuffer sila, nasasaktan sila. So yung dugo din nun, hindi rin tawag niyan, nagbuo-buo ba. So dapat lang yung kinakatay natin, lang yung talagang feel comfortable sila, hindi sila nasasaktan. At dapat isang hiwa lang talaga ng ng liig nila. Tsaka yung sinabi ko nga kanina, before siya hihiwain yung mga liig nila, dapat dasalan na namin. So yun ang tinawag na halal. But ang halal ay hindi lang tinutukoy doon, hindi lang siya tinutukoy sa
ano yung kinakata yung sa mga ano yung may buhay na animals. So meron ding mga halal like sa mga kagaya dito sa amin, yung mga like mga junk foods, yung lahat mga tinapay, mga bread, mga ganon, biscuits. Tinitignan namin yan kung ano, binabasa pa talaga namin yan kung meron bang nakalagay dito sa Korea ha, kung meron nakalagay na shortening, yung shortening, ano yung shortening. So, hindi kasi nagbibigkas yung R. So, pag may shortening, hindi kami kumakain. So, kaya, pag kami namamalingki or nag-go-grocery, mas maigi nang pumunta kami doon sa halal store. At saka doon na namin binibili yung mga chicken. Sa mga old followers ko dito, nakikita nyo noon na pag nagbibili kami ng mga chicken, nag-go-grocery kami sa halal store. So, dalawang boxes yung chicken na binibili namin ni Daddy Abdullah. Siguro sa mga old na followers natin, kung maalala nyo. So, ganun kami bumili. Tapos, yung mga gulay, doon na sa mga, yung mga grocery store dito. Yung sa Korea na. So, mga gulay, ganun. So, kailangan talagang yung talagang, tawag nito, yung iniisa-isa mo na sini-check kung halal ba siya or haram. Kasi nga nandito kami sa Korea, so hindi naman to Islamic country. So kailangan maingat kami. At saka yung marami kasi pag sinabing halal, so we have to consider a lot of things in Islam na dapat halal. Sa mga bagay-bagay, lalo na sa yung example, pagka nagre-relasyon, yung relationship, hindi pwedeng date. Yung kumbaga hindi na una yung date. Bawal yung date kasi matatawag na siya na haram. So, siguro itong topic na ito, i-discuss natin more sa ibang vlog ko naman. So, ang haram naman ay yung mga chicken na hindi na dasalan. Kasi kung bibili tayo doon sa mga yung bang yung mga store dito sa Korea, yung sa mga ordinary sa Costco, sa kung saan sa yung Nonghyup store, merong Jinro Mart store, mga Home Plus, mga ganon, mga E-Mart, dito ganyan ang mga dito sa Korea. So, kung bibili kami ng chicken sa mga ganyan, ibig sabihin hindi po yan halal kasi hindi po yan dinasalan at hindi po yan ang yung procedure ng pagkatay ng mga hayop na dapat yun ang natin i-consume natin. So hindi po siya halal kaya di kami bumibili doon. So ganun lang naman ang haram kasi is yan from the words of harm. So yung haram yun yung nakaka-harm sa ating mga katawan, nakakasira. Like for example na lang sa akin, hindi na ako lalayo, way back 2004, so naoperahan po ako ng thyroid. Ano po yun, yung tawag nito, I was diagnosed, yung malignant siya. But alhamdulillah, na ako ngayon, okay na ako. Matagal na akong okay, so totally okay na, alhamdulillah, thank you Lord. To God be all the glory. So, pagkatapos kong naoperahan, ang daming bawal, ang haba ng listahan na binigay sa akin ng doktor. Tapos, isa sa mga bawal dito yung karning baboy. So,
talagang hindi ako pwedeng kumain ng ano ng karning baboy. At saka ano naman na timing din na bawal din sa amin yung baboy. So kaya sabi ko alhamdulillah. God is good talaga kasi inaano kumbaga ginaguide niya talaga ako na yung mga bawal hindi ko din talaga pwedeng kainin, ganyan. So ang baboy naman kasi hindi sa pag-ano ha, kasi alam ko dito sa Korea halos lahat ng mga recipe dito, mga menu, meron talagang mga ano, baboy. Kaya pag isa kang Muslim na dito ka tumira sa Korea, mahihirapan kang maghanap talaga ng halal. So hindi po madali para sa amin na mga Muslim family or Muslims na tumira dito sa Korea dahil sa pagkain sobrang pahirapan po sa amin, kaya kailangan lang po talaga ng ano ng sacrifices. Challenge, ano nga yan, one of the challenges yung pagkain na maghahanap kami ng halal. So ganyan po siya. Thank you for watching. God bless.